Hello, kumusta tayo? Mukha akong doktor, no? Mukha akong doktor sa damit ko. Huwag niyo nang pansinin, ha? Gusto ko itong damit ko. Huwag niyo nang pansinin, ha? Mga damit ko. Huwag niyo nang papansin. Alam ko namang pinapansin yung itsura ko. Ganon yung buhok ko. Pinapansin nyo. Nakikita nyo. Siyempre, visual. Nandito tayo sa YouTube. Kaya nakikita nyo yung itsura ko. Huwag yun na, disregard yun na lang ako ng tsura ko, gano'n, na, ha? Nasa na tayo sa Bible? Inanahan niyo na ba ako sa pagbabasa ng Bible? Kasi nasa Ephesians pa lang tayo, di ba? Kung maunahan niyo ako sa pagbabasa ng Bible, mabuti yon. Ibig sabihin, natututo na tayo na sundin ang sinasabi ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ para makilala natin siya ng lubusan. Bago yun, i-share ko nga yung ano ba sa inyo ang baptism? Siyempre wala sasagot. Yung baptism, maraming klase ng baptism, pero kay Jesus Christ, kaya siya nakita ni John the Baptist na siya ang Messiah dahil yung dove, yung Holy Spirit in the form of a dove sa kanya nagstay. Basahin natin kasi baka akala nyo na magkakilala si John the Baptist tsaka si Jesus Christ dahil magpinsan sila, friends sila, kaya alam nila. Hindi alam ni John the Baptist. At saka si John the Baptist, nung time na maliit siya, lagi lang siyang nag-iisa. Lagi siyang kinakausap ni Almighty Father kasi siya ang pinili ni Almighty Father para mag-proclaim na darating na ang Messiah. Alam naman natin lahat na anak siya ni Elizabeth, diba? Na pinsan ni Mary. So may grand plan si Almighty Father kung bakit hindi nagkakanak si Elizabeth pero binigyan siya ng anak. Okay, yun nga si John the Baptist. Ngayon kung si John the Baptist, tinatanong siya ng mga tao, ikaw ba yung Messiah? Ikaw ba yung prophet? Ikaw ba si Elijah? Okay, dito tayo muna sa John chapter 1 verse 19. Now this was John's testimony when the Jewish leaders in Jerusalem sent priests and Levites to ask him who he was. He did not fail to confess, but confessed freely. Sabi niya, I am not the Messiah. Sabi ni John the Baptist. Ngayon tinanong siya, sino ka? Then who are you? Are you Elijah? He said, I am not. Hindi ako si Elijah. Prophet ka ba? Sabi ng mga Levites and priests sa kanya. No, hindi ako prophet. Sabi ni John the Baptist. Finally, they said, who are you? Give us an answer to take back to those who sent us. What do you say about yourself? Kasi nagtataka sila, sino ka ba? Nagtataka sila kay John the Baptist. At nagbe-preach siya about the coming Messiah, pero hindi siya kilala kung sino siya. Hindi naman siya prophet, hindi naman siya Messiah. Pero bakit ka nagbabaptize ng water? Okay? Ito ang sagot ni John. John replied in the words of Isaiah the prophet, I am the voice of one calling in the wilderness, make straight the way for the Lord. Now the Pharisees who had been sent questioned him, why then do you baptize if you are not the Messiah, nor Elijah, nor the prophet? I baptize with water, but among you stands one you do not know. He is the one who comes after me, the straps of whose sandals I am not worthy to untie. This all happened at Bethany on the other side of the Jordan, where John was baptizing. So hindi nila kilala si Jesus Christ, hindi kilala ni John the Baptist. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, look,
the Lamb of God who takes away the sin of the world. This is the one I meant when I said, a man who comes after me has surpassed me because he was before me. I myself did not know him, but the reason I came baptizing with water was that he might be revealed to Israel. So kaya nabaptize ng water si John the Baptist para ma-reveal si Jesus Christ na siya ang Messiah. So ito yung nagtapos ng baptize ni John the Baptist, si Jesus ng time na to, kasi alam na niya, sinasabi na niya sa mga tao, look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. This is the one I meant when I said, a man who comes after me has surpassed me because he was before me. So ito na yung after na niya mabaptize si Jesus Christ. Okay? Tapos ito sa verse 32, then John gave this testimony, I saw the Spirit come down from heaven as a dove and remain on him. So nung binabaptize ni John the Baptist, si Jesus Christ, nakakita siya ng dove, ng Holy Spirit in the form of a dove, and remain on him. And I myself did not know him. Na-share ko sa inyo dati ito, gusto ko lang ulitin, ang pinapaulit lang sa akin. And I myself did not know him, but the one who sent me baptized with water told me. So may nag-utos kay John the Baptist, the one who sent me to baptize with water. So may nag-utos sa kanya na magbaptize ng water. The man on whom you see the Spirit come down and remain is the one who will baptize with the Holy Spirit. I have seen and I testify that this is God's chosen one. So si Jesus Christ yun. So tayo, ano bang ibig sabihin ng baptism? Yung baptism, it is an introduction, a dawning, or initiation, inauguration, or beginning. So kaya yung mga Christian, mga followers ni Christ, nagpapabaptize ng water is because sinusundan natin yung yapak ni Jesus Christ. Okay? Pero may mga followers ni Christ na hindi nababaptize ng water na nasisave. Gaya nung nakwento ko na sa inyo dati, yung kasama ni Jesus Christ na ipako sa cross, yung isang magnanakaw doon, nakasama ni Jesus Christ sa heaven kahit hindi siya nababaptize ng water. Kasi ang baptism naman talaga is to know who the Messiah is. So nakita na natin si Jesus Christ, so nabaptize, kaya tayo ginagaya natin ang yapak ni Jesus Christ to proclaim that we are Jesus's followers. Ngayon, meron naman baptism of the Holy Spirit. Okay? Yun naman, yun yung pinababa ni Jesus Christ sa atin, yung Holy Spirit. Kasi, kagaya nga sabi ko, initiation, yung baptism, initiation yun. An introduction, inauguration, a launch, the beginning, or a rite of passage, or commencement. So, sa pagbabaptize ng water sa atin, doon nag-start tayo mag-walk in the footsteps of Jesus Christ. Pero may mga followers ni Christ na kahit mabaptize ng water, hindi sila nasisave. It's because hindi sila nagpapatuloy maglakad ng kanilang paniniwala tungkol kay Jesus Christ. Nag-i-stop sila. Okay? Kaya may makikita tayo na dating follower ni Christ, nagpabaptize ng water, umalis na sa pagiging isang follower ni Christ. Kaya hindi lahat ng nagpapabaptize ng water is masasave. Nagkakaintindihan tayo, no? So, kaya ako nabanggit yung baptize ng baptism is because dito sa Ephesians chapter 4, may binabanggit na tungkol sa baptism. Mag-recap muna tayo Ephesians chapter 3. Yung sa Ephesians chapter 3, so yung na-reveal na nga yung plan ni Almighty Father na ang mga Gentiles, tayo, at ang mga Jews, magiging kaisa ni Christ. Pwede na tayong masave. Tayo ang mga adopted
children of God, tayong mga Gentiles. Tayo na yung tagapagmana, okay? Ang sarap pakinggan, ano, tagapagmana. So, tayo ang tagapagmana ni Almighty Father kasi sinusunod natin si Jesus Christ. Kaya kung gusto mong maging tagapagmana, tuloy lang tayo ng paglalakad ng naayon sa gusto ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Dahil ang mamanahin natin is yung heavenly kingdom to rule with Jesus Christ in heaven. At dito tayo sa Ephesians chapter 4. As a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. So tayo, prisoner tayo ni Jesus Christ. Baka sabihin niyo, akala ko ba we were set free already? Kasi dahil nasa atin na si Jesus Christ, we were set free already. We have freedom in Jesus Christ. Yes, we have freedom in Jesus Christ. Set free na tayo sa kasalanan. Hindi na tayo bonded sa kasalanan. Dahil nung sinunod natin si Jesus Christ, yung katawan natin naging temple na Jesus Christ at yung Holy Spirit tsaka ni Almighty Father. Naging free na tayo from sin. Pero prisoner tayo ni Jesus Christ. Kasi ibig sabihin ng prisoner ni Jesus Christ, lahat ng mga gusto ni Jesus Christ, susundin natin yung mga directives ni Almighty Father. Kasi isa na tayong family sa kanila. Iba na yung family natin, family of holiness na with Jesus Christ and the Almighty Father. Kaya tinatawag tayong prisoner of the Lord. Kaya ini-encourage tayo ni Paul to live a worthy for the calling you have received. Na i-encourage niya tayo, ina-urge niya tayo, pinipilit niya tayo na sundin ang calling natin, na maging maayos ang decision natin sa buhay at lagi natin pipiliin si Jesus Christ. Dahil tayo ay tauhan na ni Almighty Father. Ituloy natin sa verse 2. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. So since kay Christ na tayo, maging humble tayo, maging gentle, patient, bearing with one another in love. Maging mapagmahal sa kapwa-tao natin. Maging pasyensyoso, maging humble. Paano ba ang maging humble? Ha? Alam mo, humble ako. Hindi ka. May mga ganang humble ko eh. Ha? Yung humble, ibig sabihin nun, inuuna mo yung ibang tao. Hindi mo iniisip yung sarili mo na mas magaling ka sa ibang tao. Yun ang pagiging humble. Hindi ka nangunguna para, hindi ka nangunguna, kundi ikaw yung taga-support. Okay? Parang si Jesus Christ, kahit nangunguna siya, pero sinusupport din niya. At humble si Jesus Christ. Hindi siya assuming. Okay? Hindi assuming ang si Jesus Christ. Kaya tayo, hindi tayo dapat nag-assume na magaling tayo. Dahil hindi tayo magaling. Kaya dapat humble tayo. Kasi kung inisip natin na magaling tayo, hindi tayo humble. At walang tao na nagsasabi na humble siya. Uy, alam mo, humble ako. Walang tao ibang tao ang magsasabi sa iyo noon, hindi ikaw. Kasi pag sinabi mong humble ka, hindi ka humble, no? At saka yung humble, meek yon, respectful, submissive. Ganun ang pagiging isang humble. Gaya ni Jesus Christ, kinakitaan siya ng meekness. Kahit anak siya ng Diyos, hari ng mga hari, kinakitaan siya ng meekness. Respectful pa rin siya. Hindi siya yung, anak ako ng Diyos, ganito ang gawin ninyo, meron akong karapatan.
Hindi ganon. Kundi, hindi niya ginamit yung kanyang pagka-Diyos nung nandito siya sa lupa. Kasi nga, siya nga ang magiging sample natin. Hindi niya ginamit yung kanyang impluensya. Be gentle, maging maayos tayo sa kapwa-tao natin, maging pasyensoso tayo. Ano ba yung pagiging pasyensoso? Hindi agad-agad nagagalit, hindi agad-agad nagre-react. Dapat, bago mag-react, mag-isip muna tayo, no? Isipin muna natin ng ilang beses kung makakasakit ba tayo ng ibang tao o hindi. Kung yung lalabas ba sa bibig natin ay isa kang pupuri ni Almighty Father o hindi. Pwede naman tayo magsalita no? Pwede tayo magsalita ng mga kung sa tingin ninyo na mali ang ginagawa. Pwedeng magsalita, pero dapat maayos ang pagsasalita. Yung walang kayabangan dapat. Bearing with one another in love. Dapat may pagmamahal. At kung may pagmamahal ka, hindi ka rin dapat mayabang. Hindi mo pipintasan yung kapwa-tao mo. Hindi ka mag-iisip ng masama sa kapwa-tao mo. Hindi ka magpe-pray na sana may mangyari sa kanyang masama. Hindi ganon ang pagiging isang Kristiyano. Kasi, minsan sasabi, tupukin yan, lipulin natin, Lord, lipulin. Hindi ganun na pagiging isang Kristiyano. Ayaw ni Almighty Father nun. Gusto ni Almighty Father, may responsibility tayo sa kapwa-tao natin. Di ba nung pinatay ni Cain, si Abel, sabi ni Almighty Father, Cain, where's your brother Abel? Am I my brother's keeper? Sabi ni Cain. So dun pa lang, ipinapakita ni Almighty Father na responsable tayo sa bawat tao na nakakasalamuha natin. Sa bawat tao na nakaka-communicate natin. Responsible tayo dun. May responsibility tayo dahil anak tayo ni Almighty Father. Kung ina-acknowledge mo na anak ka ni Almighty Father, i-own mo yung responsibility mo sa ibang tao, sa kapwa-tao mo. Hindi ka magiging mayabang, magiging mapagmahal ka, magiging gentle ka. At hindi ka ang magiging cause ng ikakasakit ng damdamin ng ibang tao. Dahil ang utos ni Almighty Father, magmahalan nga So yung bibig natin, bantayan natin. Lahat ng binabanggit nating mga salita, may kaukulang yan, effect yan sa tao, and at the same time, naririnig tayo ni Almighty Father. Pati yung puso natin. Alam ni Almighty Father, merong effect sa atin yun. Okay, ay ganun pala yung anak ko. Ba't ganun ang anak ko? Kailangan maturuan ko siya. Dapat maging perfect yung anak ko. Dapat matuto siya. Kaya gato ang gagawin ko. Sasabihin ni Almighty Father, ganun Ganun ang ginawa ng anak ko. Sinaktan niya yung isang Kristiyano or sinaktan niya ibang tao. Kailangan maging perfect ang anak ko dahil anak ko siya. Pagsasabihan ko siya, dapat matuto siya. Ganun ang tatay. Pagsasabihan ng anak dahil mahal niya ang anak niya. So pag may nagagawa tayong mali, pagsasabihan tayo ni Almighty Father. Kaya, accountable tayo sa lahat ng ginagawa natin. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Kailangan maging peaceful tayo. Kaya dinagtong dito ni Paul, maging peaceful tayo. Bond of peace. Maging payapa, magpakalat ng kapayapaan sa mundo. Mag-preserve ng unity. Hindi
hindi ng away, hindi ng sigalot, hindi ng chismisan, hindi ng payabangan, hindi ng sigawan, kundi maging maayos. Kung may problema ka sa iyong brother or sister, maayos yun ng pakikipag-usap ng maayos. Hindi yung puro pasigaw. Minsan may narinig ako. Kakausapin mo ng maayos, ang sagot, ay ba't pasigaw ang sagot nito? Nagtataka ako, ay ba't pasigaw ang sagot nito? Kinakausap na ko ng maayos ha, defensive ba to? Ba't may problema ba to? No, dapat makikita natin na may problema tong tao, dapat pasigaw ang sagot niya. Akala nung taong sumisigaw, magaling na siya, no? Pero, kung iisipin mo, ba't sumisigaw to? Hindi to maayos na tao. May sakit ito. Meron tong problema. Kailangan ito si Jesus Christ sa puso niya. Kaya dapat maging peaceful tayo. Huwag makipagsigawan. Nakaranas na ba kayo ng taong ganun? Ay, sigaw agad. Ano to? Hindi to di ba nakalagay sa Bible? Ang taong laging sumisigaw, hindi siya matalino. Nakalagay sa Bible yun. Saan bang verse yun? Ha? Yung taong laging galit, hindi siya masalinong tao. Kulang siya sa wisdom. Kaya naisip ko ng tao, ay galit, ay kulang sa wisdom tong taong to, hindi niya naiintindihan, maikli lang yung utak niya, maliit lang yung pagkakaintindi niya ng buhay. So, hindi ako nagalit sa taong, kundi nakakaawa. Hindi sa nagyayabang ako, nakakaawa siya. Siguro, kaya ganun siya, mga na-experience niya sa buhay, ganun, kaya ganun siya. Yun ang naisip ko. Ituloy natin ha. There is one body and one spirit, just as you were called to one hope when you were called. So bilang isang followers of Christ, isa na tayo sa katawan ni Kristo. Isa rin ang spirit natin. Dahil si Almighty Father, si Jesus Christ at ang Holy Spirit, nagkakaisa sila ng layunin. So tayo, kaisa na rin tayo nila dahil follower tayo ni Jesus Christ. At anak tayo ni Almighty Father. One Lord, one faith, one baptism. Nakita niya sa verse 5, isa ang Diyos natin, isang pananampalataya, at isang baptism. Alam niyo yung baptism, di ba? It's a dawning or the inauguration. Iisa lahat tayo, kaisa tayo ni Jesus Christ. One God and Father of all, who is over all and through all and in all. Iisa ang tatay natin. Iisa. Kaya dapat iisa ang hangarin natin, ang puso natin, iisa rin. Maging mapagmahal tayo sa kapwa-tao natin. Maging pasensyoso tayo. Maging peaceful tayo, united tayo in love through the power of the Holy Spirit. So yan na, kaisa na natin si Jesus Christ, saka si Almighty Father, saka ang Holy Spirit ha. But, verse 7, but to each one of us, grace has been given us, Christ apportioned it. Okay? Ano think of? But to each one of us, grace has been given as Christ apportioned it. And this is why it says, when he ascended on high, he took many captives and gave gifts to his people. So si Jesus Christ, binigyan na tayo ng mga gifts. Apportioned it. Yung mga gifts apportioned. Yung kanya-kanya tayo ng gifts, kanya-kanya tayo ng role in the body of Christ. Kanya-kanya tayo ng kayang gawin sa pamamagitan ni Jesus Christ.
inalat niya sa atin ng iba-ibang mga gifts. So, sa inyo, meron sa inyo magaling kumanta, may magaling magsalita, meron sa inyo magaling mag-share ng Word of God, meron sa inyo magaling pacify ng tao, mag-promote ng peace, may magaling sa inyo na mag-share ng Word of God, may magaling sa inyong ano ba ang trabaho ninyo? May magaling sa inyong dentista, so habang ginagawa nyo sila ng ipin, nag-share kayo ng Word of God, ganon, no? Iba-ibang gifts meron tayo. Kaya, when He ascended on high, He took many captives and gave gifts to His people. So, nung umakyat si Jesus Christ in heaven, diba, pinatay siya, and after the third day, nabuhay siya muli, and then nung umakyat siya in heaven, He ascended on high, He took many captives and gave gifts to His people. So, yung gifts na yon is yung Holy Spirit. So, yung Holy Spirit, nagbigay sa atin ng iba-ibang mga gifts, inalat sa atin yun ni Jesus Christ. So, iba-iba tayo ng gifts, no? Hindi lahat pwedeng maging tagapagsalita, hindi lahat prophet, iba-iba. Meron magaling siya mag-assist ng mga tao sa congregation ninyo, magaling makipag bonding, kaband nyo dahil kay Christ, ganon, magaling makinig ng mga problems, masishare nyo ng problems, ganon, at napapacify kayo. May mga ganong klaseng tao kasi iba-iba ang gifts. Dahil nung umakyat si Jesus Christ, pinadala niya yung Holy Spirit sa atin, binigyan niya tayo ng iba-ibang mga gifts. Tuloy natin, verse 9, what thus He ascended mean, except that He also descended to the lower earthly regions. So, nung umakyat si Jesus Christ, ibig sabihin nun, bumaba rin siya sa pinakailalim na region ng mundo, ng earth. Bumaba siya, buong mundo, buong kasulok-sulukan. Okay? Yun ang ibig sabihin nito. Kasulok-sulukan ng mundo, finil niya or binuo niya ng glory or ipinakalat niya yung kanyang gloriousness sa buong mundo. Kahit sa lower earthly regions, ipinakilala niya ang sarili niya. Yung holiness niya sa buong mundo, sa kasulok-sulukan, sa kailaliman. He who descended is the very one who ascended higher than all the heavens in order to fill the whole world. Okay? Dito naman sa ibang version, ano? The one who descended is also the one who ascended far above all the heavens so that He might fill all things. Jesus Christ did that to fill everything with Himself. So, lahat, buong mundo. So, wala tayong rason para masabi na hindi tayo masishare ng Word of God, hindi tayo magkakaroon ng blessings from Jesus Christ kasi nandito ako sa malayong lugar, hindi ako masishare ng Word of God, hindi ako makibibigyan ng blessings. Mabibigyan ka ng blessings kasi ng gifts ni Jesus Christ, kasi kahit saang mundo kasulok-sulukan, yung holiness niya, finil niya ang mundo natin. So Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers. So kaya nagkaroon ng mga gifts, no? Ito, ulitin ko ha. And Christ gave gifts to men. He made some of them apostles. Yung mga apostles, may mga lugar na hindi pa kilala si Jesus Christ. Yung mga apostles yon. Kaya ni Paul, apostle si Paul kasi hindi pa kilala ng mga Gentiles si Jesus Christ. Kaya si Paul ay isang apostle. Ngayon, yung 12 apostles, hindi kilala ng mga Jew si Jesus Christ. Kaya yung 12 apostle na yon, yun ang nagpakilala sa mga
Jew. And then after ng mga Jew, kumalat na ang salita ni Jesus Christ siya ni Almighty Father. So yun yung mga apostles. Ngayon, iba naman ang mga prophets. Yung mga prophets, nagbibigay naman sila ng prophecy. Okay? So, ang prophet, parang si John the Baptist. Si John the Baptist, he didn't consider himself as a prophet. Tingnan niya, mababang loob si John the Baptist. Hindi niya kinoconsider ang sarili niya na prophet. Pero ngayon, ang daming nagsasabi, apostle ako, prophet ako. Ang daming ngayon, sila na mismo, self-proclaimed apostle, self-proclaimed prophet. Sinasabi nila yun. Pero tinan mo, mababa ang loob ni John the Baptist. Hindi niya sinasabing prophet siya. No, I'm not a prophet. No, I'm not Elijah. May nagsabi lang sa akin na mag-baptize ng water. Kaya ganun si si John the Baptist, kasi nga, si Almighty Father ang nag-utos sa kanya. Ganon si Almighty Father sa mga tauhan niya. Kung sino ang boss mo, yung tauhan mo, ganon din. Kaya malalaman mo ang tunay na Kristiyano sa hindi tunay na Kristiyano sa pamamagitan ng kung sino ang boss. Okay? Kung ang leader mo, kinakitaan mo ng kababaan ng loob, ang boss niya, si Jesus Christ, Almighty Father. Pero kung ang leader mo mayabang, parang ayoko magbanggit ng ibang mga pangalan, may mga jet plane sila, ganon, na sarili nila. Alam niyo na siguro yung gusto kong banggitin, na mga mayayaman na nagsasabing apostle sila, a prophet sila. Hindi yung totoong prophet, hindi yung totoong apostle. Kasi hindi ganoon ang totoong apostle. Kasi si Almighty Father at si Jesus Christ, mababa ang loob. Doon natin malalaman, okay? At hindi nanghihingi ng sapilitan. Okay? Hindi ganoon ang tatay natin. Ang kailangan ng tatay natin, ni Almighty Father, kailangan ni Jesus Christ tayo. Maging mabait tayo sa kapwa-tao natin, maging mapagmahal tayo. At yung works, yung gawa, susunod na yon. Kung si Almighty Father ang Diyos mo, magmamanifest yon sa gawa mo. Yung pagmamahal, makikita ng tao yun. Makikita at makikita ng tao yun. Hindi pwedeng hindi makita ng tao yun kung galing ka talaga kay Almighty Father. Kung si Almighty Father talaga ang pinaglilingkuran mo, makikita ng mga tao yun. Yung the works will speak for itself. Parang ganon. Makikita ng mga tao yun. Ngayon, ano naman yung mga evangelists? Yung mga evangelists naman sa mga public places, nag-share sila ng Word of God. Pero hindi naghihingi, nagbibigay ng envelope, May mga ganon. Na nasa bus, ayan na naman tayo, yung mga nasa bus. Meron ba? Nasa bus, nasa LRT, nasa jeep. Sindikato na yon, hindi na yung kay Jesus Christ. Sindikato yon. Kahit pa sabihin nila na kay Christ sila, meron silang congregation, sindikato na yon. Kasi may mga nag-aanyo or nagpapanggap na follower sila ni Christ para makakalap ng pera, para yumaman. I-search nyo ngayon sa internet ang richest, i-search nyo sa internet, mga richest religious leaders in the Philippines, i-check nyo. Richest religious leaders in the whole world, i-check nyo din. May mga listahan, makikita ninyo.
So kung yung mga nakalap nilang mga pera na yon, ibigay nila sa mga nangangailangan. Kasi si Jesus Christ, hindi siya nagkalap ng pera dito para magpayaman. Laging ang tingin natin kay Jesus Christ. Ano ba ang ginawa ni Jesus Christ dito sa mundo? Laging ganon. Nag-ipon ba si Jesus Christ ng pera? Laging ganon. Ang titignan natin. Okay? Kaya wala ng tithes. Ang dami dito sa internet, wag na nagsasabi na walang tithes. So bakit nagbibigay pa kayo ng tithes? Dahil natatakot kayo sa leader ninyo na baka hindi kayo makapunta ng langit? Natatakot kayo na baka hindi kayo bigyan ng blessing ni Jesus Christ? Ganun ba yun? Ang gusto ni Jesus Christ tayo, yung buong puso't natin. Nagbibigay ka nga ng tithes, pero yung ugali mo naman, yung pakikitungo mo naman sa tao, yung bibig mo naman, kung ano-anong masasama ang lumalabas, matutuwa ba sa'yo si Jesus Christ ka nagbibigay ka ng milyon-milyon? Nanloloko ka ng tao, matutuwa ba si Jesus Christ nun? So, ito yung mga tao, no, na binanggit ni Paul. May kanya-kanyang gifts. Ulitin natin, ano? Christ gave gifts to men, like, He made some of them apostles, some to be prophets, some to go and tell the good news, evangelism to, and some to have the work of caring for and teaching God's people. Excuse me. Nagtuturo ng Bible sa mga tao. Merong nag-share ng Word of God sa mga tao. Merong nag-care para sa mga tao. Ako, hindi ko alam kung ano ako dito. Nagbabasa lang ako ng Bible. Nagbabasa ako sa inyo ng Bible. Hindi ako kasali rito. Hindi ako, saan ba to? Hindi ako apostle, hindi ako prophet, hindi ako teacher, hindi ako pastor, hindi ako leader, hindi ako evangelist, hindi ako evangelist. Ha? Wala lang ako, nagbabasa lang tayo ng Bible. Ha? Sinusunod nyo lang ako, sabay-sabay lang tayo nagbabasa ng Bible. Wala akong role, okay? To equip His people for works of service so that the body of Christ may be built up. Tulong-tulong yung mga leader ninyo. Kung meron sa inyong member na isang prophet, meron ba sa inyong member na prophet sa inyo? Meron ba kayong member na missionary, ganon? Kasi yung apostles, para missionary na rin ito. So, iba-iba, no? Para ma-build ang body ni Jesus Christ. Tayo-tayo magtutulungan. Until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Para maging mature tayo, sama-sama tayo nagtutulungan na mapalaganap ang salita ng Diyos and at the same time maipamuhay ang mga turo ni Jesus Christ sa atin. Ipamuhay natin. Yung mga nababasa natin, i-practice natin. Umpisa, hindi tayo, syempre, perfect, no? Umpisa, syempre, magagalitin pa tayo. Tapos, unti-unti, napaperfect tayo. Mababawasan yung pagkakagalit natin. Mababawasan yung mga kasalanan natin. Unti-unti yun, okay? Kaya wag tayong malungkot. Unti-unti tayong magiging perfect. Hindi tayo agad-agad magiging perfect eh. Kasi, alam naman yung Almighty Father na nandito tayo sa mundo.
At kaya tayo, pinadala si Jesus Christ para ma-save tayo, para gayahin natin si Jesus Christ. Doon natin ikapit yung sarili natin kay Jesus Christ. Para maging kagaya natin si Jesus Christ. Para maging kagaya tayo ni Jesus Christ. Ituloy natin, ano? Kaya nga sabi ito, become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Unti-unti magiging kagaya tayo ni Jesus Christ. Susundin lang natin yung mga sinasabi ng Bible sa atin, ng Word of God. Lagi tayo magbabasa ng Bible para hindi natin malimutan. May mga times kasi na may mga trials and sufferings ka na manghihina ka. Pero pag nagbasa ka ng Bible, lalakas ka. Parang ito yung kalakasan natin ng salita ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Ito yung kalakasan natin kasi itong Bible, gawa to ng ni Jesus Christ at the Almighty Father through the power of the Holy Spirit. So yung mga apostles na nagsulat nito, guided sila by the Holy Spirit. Kaya powerful itong Bible. Yung Bible mismo yung salita ni Jesus Christ. Pero syempre yung papel, hindi powerful yun. Baka ang gawin yung literal yun na papel na to, itong Bible, itong salita, may ganun eh. Ha? Kinakain yung salita, yung Bible, yung sulat. May ganun. Hindi yun, kundi by faith. Okay? Tuloy natin, ano? Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves. Hindi na tayo parang mga bata na parang mga masyadong mababaw lang ang pagkakakilala natin, kundi magiging malalim na ang pagkakakilala natin kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Hindi na tayo kayang tibagin or hindi na tayo kayang itulak ng mga hangin o itulak ng mga tubig para matumba tayo, kundi magiging steady na tayo, magiging stable na tayo pag naging mature Christians na tayo. Di ba yung mga bata, puro mga milk lang ang kinakain nila, tapos hindi sila masyadong makatayo ng maayos, hindi sila stable. Kung follower ka ni Christ at lagi ka nagbabasa ng Bible, magiging matured Christian ka, magiging stable ka na, pati yung faith mo, magiging stable na, kasi naka-anchor yung faith natin kay Jesus Christ. At lagi tayo magpe-pray. Hindi tayo gaya ng parang hanginin lang, konting trial lang, wala na, ayaw ko na. Hindi ganon. Kasi yung mga ganong tao, it's baby lang sila, okay? Mga parang infant lang sila. Mga infant na Christian lang ang mga ganon. Ngayon tayo, kaya tayo magbabasa ng Bible para maging adult Christian na tayo. Then we will no longer be infants tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Kasi may mga tao na gusto tayong ilayo kay Jesus Christ. Yung mga taong yun is demon possessed sila. Kasi bakit nila tayo gustong ilayo kay Jesus Christ? Ngayon, meron silang mga teachings na hindi kay Jesus Christ, na nanloloko. Teaching and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Kasi minsan may mga bagong turo, no? Alam niyo ba yung mga bagong turo na para yumaman ka, ito ang gawin mo, or para pumayat ka, ito ang gawin mo. Hindi na pumapayat. Ito ang gawin mo, hindi na gano'n, no? Gaya ng, hindi tayo may impluwensya ng mga bagong turo. Ano ba yung mga bagong turo na yon?
Yung mga bagong turo niya, yun yung mga New Age. Alam niyo ba yan, yung mga New Age teachings? Hindi na tayo may impluwensya ng ganon. Kasi, hindi yun kay Christ. Wala yun sa Bible. Inililigaw tayo, inilalayo tayo kay Jesus Christ. Kasi, yung New Age, yung Pilates, meaning ko, babanggitin ko na Pilates, tsaka yung yoga, hindi yung kay Jesus Christ. Deceitful yon. Sabi, di ba, pag mag-yoga ka, magkakaroon ka ng peace of mind, magkakaroon ka ng ganyan. Hindi yun kay Almighty Father, hindi yun kay Jesus Christ. May lalayo tayo nun kay Jesus Christ. Mapupunta tayo sa maling daan. Maling path ang mapupuntahan natin. Para tayo nasa tamang path, ang gagawin natin is Bible. Magbabasa tayo ng Bible. Para magkaroon tayo ng peace of mind. Magkaroon tayo ng faith in the Almighty Father. Lumakas ang faith natin kay Jesus Christ. Maging strong in the Lord tayo. Kasi, yung mga ganong teachings, pang mundo lang yun. Okay? Yung yoga, pang dito lang sa mundo yun. Yung meditation, pang dito lang sa mundo yun. Etong kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ, beyond this world, tong kay Jesus Christ. In heaven ito. Pangmalakasan tong kay Jesus Christ. Highest level tong kay Jesus Christ tsaka kay Almighty Father. Kaya may hope tayo in the future. It's because of Jesus Christ and the Almighty Father. Hindi yung ibang mga tao, wala silang hope. Okay? Kasi, kagaya ng ibang mga gumagawa ng nagsusuicide sila. Kasi naiisip nila, ito hanggang dito na lang ba ang buhay ko? Ito na lang ba ang buhay? Dito ba lang talaga ang buhay? Puro pasakit? Hindi na ba tayo magbabago yung buhay na to? Ngayon, since follower tayo ni Christ, meron tayong hope, may pagbabagong mangyayari sa buhay natin. Alam natin may pagbabago dahil may pananampalataya tayo kay Jesus Christ. Alam natin may hope tayo dahil may Diyos tayo, may tatay tayo, nasa langit, andun siya. Iniintay niya tayo, yun ang hope natin. Kaya tayo, iba tayo sa ibang mga tao. Dahil na tayo mga Christian, may hope tayo. Dahil kay Jesus Christ, dahil kay Almighty Father. Kaya yung ibang mga tao nagpapakamatay, wala na silang pag-asa sa buhay eh. Actually, hindi naman talaga nila gusto mamatay. No? Pero wala na talaga sila nakikitang hope sa future nila. Ngayon, since follower tayo ni Christ, kahit nakakapag-experience tayo ng trials, tribulations, alam natin, may hope tayo. Yung hope natin na kay Jesus Christ na sa kay Almighty Father, yun ang hope natin na someday, makakasama natin sila in heaven, to be with them. Yun ang hope natin. Yun ang grand master plan, ni Almighty Father, na sinisira ni Satanas. Ituloy natin sa verse 15. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. Dapat nag-grow tayo. Magbabasa tayo ng Bible, maniniwala tayo kay Almighty Father, magkaroon tayo ng faith sa Kanya para maging mature body tayo of Jesus Christ, na si Jesus Christ mismo ang head, ang namumuno sa atin. Naintindihan ba natin?
para lumago tayo spiritually. From Him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work. So, since kasali tayo sa body ni Christ, si Christ ang head natin, sama-sama tayong magmamahalan, magtutulungan, para mag-grow tayo spiritually, magtutulong-tulungan tayo. Kaya, nga sinabi ko na tayo, accountable tayo sa lahat ng mga binabanggit natin. Dahil pag nasasaktan yung mga kapatid natin, kasalanan natin yun, accountable tayo. Kaya ingatan natin yung pagsasalita natin. Yung mga actions natin, ingatan natin. Dahil lahat tayo, iisa kay Christ. Anak tayo ni Almighty Father. Responsibility natin yun sa bawat isa sa atin. Dahil yun ang utos sa atin ng tatay natin. Lumalalim na ba ang pagkakakilala natin kay Jesus Christ at kay Almighty Father? Hindi lang ba yung baby tayo in Christ, kundi alam na natin ang dapat natin gagawin. So I tell you this and insist on it in the Lord, that you must no longer live as the Gentiles do, in the futility of their thinking. Hindi tayo dapat mabuhay ng malayo kay Almighty Father. Dahil tatay natin siya, dapat sinusunod na natin siya. Lagi natin dapat sasabihin yung katotohanan. At lagi dapat natin mamuhay ng payapa at mamuhay bilang asang anak ni Almighty Father, dahil yun naman talaga ang tamang nating gawin. Dahil hindi na tayo gaya ng dati. Hindi na tayo Gentiles. Chosen people na tayo. Pinili tayo ni Almighty Father. Ituloy natin. They are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. Yung mga Gentiles or yung mga ayaw kay Christ, ayaw kay Almighty Father, yung mga nagsasabi na atheist sila or they don't believe in God, tumigas na yung puso nila. Ignorante na sila kay Almighty Father kasi tumigas na yung puso nila, hindi nila pinili si Almighty Father. Ayaw nilang makinig. Kaya hindi nila naiintindihan kasi ayaw nilang makinig. Wala silang alam. Hindi nila makukuha yung buhay na ibibigay sa atin ni Almighty Father. Yung mga ayaw kay Almighty Father, hindi nila makukuha yun. Kasi nireject nila si Almighty Father. Pero tayo makukuha natin yun. Dahil in-accept natin si Jesus Christ at si Almighty Father ng buong buo. Binuksan natin ang puso natin para sa atin manirahan si Jesus Christ sa puso natin. At kaya natin inallow si Jesus Christ na tumira sa puso natin, it's because God has chosen us, predetermined. Diba binanggit? Predetermined. Kaya, nung ipinanganak tayo, naka-experience tayo ng buhay dito sa lupa, nakilala natin si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ, that was predetermined. Kasi alam na ni Almighty Father ang future.
Kaya yung mga ay kay Jesus Christ, ito yung mga bulag sila dahil yung heart nila na harden na, tumigas na yung puso nila, ayaw nila kay Almighty Father. Mas pinili nilang tumira o manatili sa darkness. Ayaw nila ng katotohanan dahil yung katotohanan masakit no? Masakit yung katotohanan. Masakit ang katotohanan. Pero tayo, hindi tayo duwag. Matapang tayo gaya ng tatay natin. Kaya ni Jesus Christ matapang. Kaya tanggap natin ang katotohanan. Ano ng katotohanan na yon? Ang katotohanan na yon na hindi tayo taga dito sa lupa na to. Ang katotohanan, dun tayo sa heavenly kingdom ni Almighty Father. Yun ang katotohanan. Na hindi tayo mananatili sa buhay ng mundo nito. Yung mga gusto lang manatili sa buhay sa mundo na to, mga tao lang na duwag yon. Hindi tayo ignorante. Dahil alam na natin ang totoo. Ilagay natin, basahin natin sa verse 19. Having lost all sensitivity, they have given themselves over to sensuality, so as to indulge in every kind of impurity, and they are full of greed. Yung mga taong naging bulag na, pinatigasan nila yung puso nila, na ayaw nila buksan yung puso nila kay Jesus Christ. Dahil may void sa puso nila, ang ginagawa ngayon nila is they indulge in sensuality. Ang gusto na nila lang gawin is yung mga bagay na gusto nilang gawin dito sa mundo na hindi nakakabuti sa kanila. Kasi akala nila yun ang makakapagpasaya sa kanila. So, ang ginawa nila, gusto nila ng bisyo. Okay? Ano ba mga bisyo yon? Iba-ibang mga klase ang bisyo ng tao. Ano ba mga bisyo ng mga tao? Evil things na gusto nilang gawin, na wala na yung kanilang kahihiyan. At gusto nila laging gumawa ng kasamaan. Ano ba yung mga kasamaan? Di ba binanggitan natin yung mga kasalanan? Yun ang gusto nilang gawin. Kasi akala nila, itong mga bagay na mga kasalanan na to, yun ang makakapagpasaya sa kanila. Kasi ang focus lang nila ay ang buhay dito sa lupa. Yun lang ang focus nila. Kaya ang gusto nila, mapasaya nila ang sarili nila. Nag-indulge sila sa mga bisyo, mga bagay or gawain na ayaw ni Almighty Father. Naging sakim sila. Gusto nila lahat excess. Sakim, no? Alam mo ba yung excess? Puro na lang dito sa lupa ang focus. Impurity and full of greed. Yun ang kalakaran ng mundo na to. Greediness and impurity. Tuloy natin verse 20. That, however, is not the way of life you learned. Hindi ito ang natutunan natin, ang maging impure, ang maging greedy. Hindi yun ang tinuro ni Jesus Christ sa atin. When you heard about Christ and you were taught in Him in accordance with the truth that is in Jesus,
You were taught, with regard to your former way of life, to put off your old self. Itinuruan tayo ni Jesus Christ. Natanggalin na natin yung lumang tayo, yung luma nating pagkatao. Ano ba yung luma nating pagkatao? Yung luma nating pagkatao is yung nag-overindulge tayo sa mga bagay dito sa mundo na to. Naging greedy din tayo. Naging salbahe rin tayo. Naging corrupt din tayo. Ituloy natin muna, no? You were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Tinuruan tayo na iwanan natin yung mga bagay na dating tayo, yung dati nating mga gawain, yung kung nananakit ka ng tao, alisin mo na yon. Kung namimintas ka ng tao, tanggalin mo na yon. Kung masama ang isip mo sa tao, tanggalin mo na yon. Kung lagi ka nagagalit, tanggalin mo na yon. Kung naiinggit ka, tanggalin mo na yon. Kasi hindi yun ang turo sa atin ni Jesus Christ. To stop living the evil way you lived before. Tigilan na natin. Okay? Kasi hindi yun ang turo sa atin. Tanggalin na natin yung dati nating gawain. Tinuruan tayo ni Jesus Christ maging bago. Hindi na tayo... Ano ba yung mga kasalanan? Gusto niyo bang ulitin ko? Evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, fornication, homosexuality, men who have sex with men, thief, greedy, coveting, wickedness, deceit, envy, slander, pride, foolishness, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, swindler, orgy, lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, heartless, unappeasable, without self-control, brutal, not loving good, treacherous, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than lovers of God, having the appearance of godliness but denying its power. So, hindi na tayo ganito. Iba na tayo. To be made new, tuloy natin na, to be made new in the attitude of your mind and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness, para maging holy tayo at maging correct sa mata ni Almighty Father, para makuha natin ang ating mana. Yung ano ba, mayaman yung tatay mo rito sa lupa, no? Kunyari may mana ka, no? Masaya ka, di ba, pag may mamanahin ka? Ay, yung mamanahin natin, hindi na bubulok. In heaven, with God, yun ang mamanahin natin. Ituloy natin verse 25. And therefore, each of you must put off falsehood and speak truthfully to your neighbor, for we are all members of one body. Maging totoo tayo. Huwag tayo magsinungaling. Kung may problema ka sa sa neighbor mo, or sa kapitbahay mo, or sa kaibigan mo, or sa family mo, or kung kanina man, maging totoo ka. Huwag mong itago. Kasi pag itinatago mo ang problema mo, magngingit-ngit ka ngayon no? Magagalit ka ngayon. Okay? So sasabihin mo yung totoo. Pero kung magsasalita ka ng totoo, dapat with love. And dapat with caring. Hindi yung sasabihan mo pero may galit ka,
sasaktan mo yung tao dahil nagsabi ka ng totoo. Dapat with love. Maayos ang pakipagsalita mo. Hindi na tayo dapat naiinggit. Tanggalin natin ang inggit sa katawan natin. Bakit ba tayo may inggit sa katawan? Hindi ko maintindihan. Bakit ba tayo may selos sa katawan natin? Tanggalin natin yun. Hindi yan kay Almighty Father. Kasi doon nag-uumpisa yung inggit, yung galit, yung pagkakabaha-bahagi. Doon nagsisimula yung pagiging sinungaling mo. Magnanakaw ka, doon na nag-uumpisa lahat. Kaya maging truthful tayo. In your anger, do not sin. Pag nagagalit, huwag kang magkasala. Kasi natural sa atin magalit tayo, no? Pero, huwag natin inaalagaan mo yung galit mo. Kailangan yung galit na to, ilagay ko to sa puso ko para magngingit-ngit. Huwag natin ilagay sa puso yung galit natin. Pag naggalit ka, huwag ka rin magsalita ng masama. Okay? Kasi lahat ng bagay na sinasabi mo sa kapwa-tao mo na masama, darating ang time, babalik sa iyo yon. Siksik-liglig ka tumaapaw. Dahil lahat tayo makasalanan. Do not let the sun go down while you're still angry. Kung nagalit ka man, wag hanggang kinabukasan, wag na. Ngayon pa lang tapusin mo na yung galit mo. Ipag-pray mo, ibigay mo kay Almighty Father, ibigay natin. Lord, nagagalit ako. Ano itong nangyayari sa puso ko, Lord? Ibinibigay ko sa iyo. Tapos magbabasa ka ng Bible, magpe-pray ka. Kasi yun lang ang makakapag-pacify sa iyo. Kaya do not let the sun go down while you're still angry. And do not give the devil a foothold. Kasi pag yung anger mo naging hatred na, tatanim sa puso mo yun. Tapos naging jealousy. Tapos lahat na ng aspeto ng buhay mo, kasali na doon. Kasi nga, nagalit ka. No. Di nag-umpisa ang lahat. Anyone who has been stealing must steal no longer. Yung mga nagnanakaw, hindi na dapat magnakaw pa. Tigilan na yung pagnanakaw. But must work. Doing something useful. Ano ba ang work? Doing something useful with your own hands. That they may have something to share with those in need. So yung dapat tayong magtrabaho para may ma-share tayo sa mga taong nangangailangan. Ako, nagtatrabaho ako para ma-share ako sa inyo kung ano ang dapat nating matutunan. Sinashare ko sa inyo ang pagbabasa ng Bible. Kahit anong bagay, no, na pwede mong may share, okay? Na magawa mo, hindi lang puro chismis, hindi lang puro galit. Minsan, may ganong tao na paggising sa umaga, galit agad. Hindi magpasalamat kay Almighty Father na ang ganda ng tulog niya, ang laki ng bahay niya, naka-aircon siya, ang dami niyang alas, ang dami niyang sasakyan. Paggising galit agad, may kilala akong ganong tao. Hindi ganon. Kung follower ka ni Christ, hindi ka na ganon. Okay? Kasi yung tao yun, ang galit niya, inilagay niya sa puso niya, tapos inalagaan niya. Yung galit niya ngayon, naging matigas na yung puso niya. Gusto ba natin maging ganun tayo? Hindi maganda. Kasi lahat ng tao apektado. Lahat ng tao, iba ang tingin sa'yo, kaya inisan ka, hindi yung kainisan, ikakaawaan ka. Hindi maganda yung ganon. Kaya wag tayong maging ganon.
Huwag natin gayahin yung ganong gawain. Dahil hindi kay Almighty Father na gawain yun. Kaya kung may galit tayo, i-release agad natin. Give it to God. God, nagagalit ako, God. Tatay, nagagalit ako. Anong gagawin ko? I-release ko sa iyo to. Ibibigay ko sa iyo to. Hindi ko to kaya. Ganon. Ito pa na. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Yung mga bagay na sinasabi natin, dapat makaka-benefit doon, yung mga nakikinig. Helpful. Ha? Yung mga coarse jokes ba? Yung mga double meaning na mga jokes, dapat ba tayo magsalita ng ganon? Hindi. Kasi hindi naman nakaka-benefit yon sa ibang mga tao. Hindi nakakatulong. Yung mga pagchichismisan, nakakatulong ba yun sa ibang tao? Hindi nakakatulong yun. Dapat may benefit kang ma-share sa ibang mga tao. Kasi ganun ang tatay natin. Yun ang turo sa atin na mabe-benefit yung mga nakikinig. Do not let unwholesome talk. Okay? Unwholesome. Do not say harmful things. Kundi yung mga bagay lang na makakapagpalakas sa tao, yun lang ang sasabihin mo. Ano ba sasabihin mo? Alam mo, pangit yung damit mo ngayon. Nakakatulong ba yun sa tao? Alam mo, tumaba ka ngayon eh. Nakakatulong ba yun sa tao? Alam mo, hindi ka matalino, no? Nakakatulong ba yun sa tao pag sinabi mong ganun siya? Alam mo, maganda sana yung kung ang suot mo ganyan, or maganda sana kung yung bahay mo ganyan. Maganda sana kung ganun ang bahay mo, 'di ba? Hindi nakakatulong sa tao 'yon. Backhand compliment ang tawag doon. Ginagawa mong magandang pakinggan yung paninira. Yun ang ibig sabihin ng backhand compliment. Gusto mong siraan yung tao, pero ginagandahan mo ang salita. Pero alam ng tao na yon na hindi maganda ang intention mo. Halimbawa, ay, gano'n ang ano niya, no? Ang itsura niya, no? Parang galing ng lagi yan, parang laging mayaman yan, Uy, lagi ka mayaman, mukha ka mayaman, Hindi nakakatulong yun. Kasi, backhand compliment yun. Kunyari lang na ina-uplift mo siya, pero ang totoo, alam niya na hindi totoo yun. Sinisira mo yung tao, sinasaktan mo siya. Maka-Diyos ba yun? Hindi. Tigilan natin magsalita ng masama sa kapwa. Kasi, kung lahat tayo magsisalita ng masama sa kapwa, ano nang mangyayari sa atin? Hindi yung galing kay Almighty Father. Magmahalan nga tayo Yun nga ang turo sa atin. Ang basic na turo, magmahalan. Lagi tayong babalik doon, magmamahalan. Responsibility natin ang bawat isa sa atin. At kung may problema, maging maayos ang usapan. Hindi yung sigawan. Hindi yung kunyari, may patutungkolan ka na hindi naman yun. Na paligoy-ligoy ka pa. Idiretso mo. Kung may problema. Kasi, para masolusyonan agad. Yung mga bagay na hindi importante, huwag nang pag-usapan. Kasi ang selfish ng tao gusto nila lagi silang bida. Hindi naman tayo talaga ang bida si Jesus Christ at si Almighty Father.
Do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Pag siyasaktan natin yung kapwa-tao natin, pag nagkakasalita tayo, nananakit tayo ng kapwa-tao natin, nasasaktan ang Holy Spirit of God, si Almighty Father. Kasi anak din niya yun eh. Anak din niya yun. Magkakapatid nga tayo eh. At kaya rin siya nasasaktan. Hindi yun ang turo niya sa atin. Sabi niya, anak, ba't yun ang ginagawa mo? Diba ang turo ko sa'yo maayos? Bakit ganyan ang nangyayari sa'yo? Diba ganun tayo pag may anak? No, diba maganda ang turo mo sa anak mo, tapos mali ang ginagawa ng anak mo. Anak, hindi ganyan ang turo ko sa'yo, anak. Diba ganun tayo? Anak, bakit ka nananakit ng kapwa mo? Di ba sabi ko sa'yo, magmahalan kayo? Ba't ka nananakit ng kapwa-tao mo? Ba't ka namimintas? Hindi yan ang turo ko sa'yo eh. Nasasaktan ako, anak. Dahil ang turo ko sa'yo, magmahalan tayo. Ba't binabaliwala mo ba ako? Ganun lang tayo, di ba? Kaya si Almighty Father, mas lalo na. O tuloy natin, get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every kind or every form of malice. Kung bitter ka, galit ka, slandering, may malisyoso sa buhay, tanggalin natin. Ano ba yung bitterness? Resentment, disappointment, kung resentful ka, bakit ka resentful? Sa buhay mo, resentful ka, pero wag mo ibigay sa ibang tao yung pagka-resentful mo. Kaya ka kasi bitter ka sa buhay mo. Kaya ka resentful, kasi resentful ka sa buhay mo. Wag mong ipasa sa iba yung pangyayaring nangyayari sa'yo, kundi akuin mo yon. Kasi pag inaako mo yung resentfulness na yon, tsaka yung bitterness na inaako mo yon, in-offer mo kay Almighty Father, magbabago ka, magiging bago kang tao. Magiging follower ka ni Christ. Kaya wag natin itapon sa ibang tao yung bitterness. Wag natin ipakalat yung gawain na hindi tama. Yung mga salita na hindi tama, wag natin ipakalat. Yung pagkainggit, wag natin ipakalat yun. Dahil tayo, hindi tayo dapat mag-iinggitan. May kanya-kanya tayong gifts. Maging maawain pa nga tayo dapat sa isa't isa. O ito naman, yung slander ha. Ulitin natin yung slander. The damaging of a person's reputation, defamation of character, character assassination. Sinisira mo yung pangalan ng tao, character assassination, defamation of character. Natutuwa ba kayo pag naninira kayo ng kapwa-tao ninyo? Pag sinisira niyo yung pangalan ng isang tao niyo, natutuwa kayo? Kasi kung natutuwa kayo, hindi galing yung kay Almighty Father. Pati yung any form of malice. Ano ba yung any form of malice? Yung malice, yung intention to do evil
to your brethren. Meron ka bang intention to do evil? Intended mo nasaktan? Intention mo nasaktan yung brother mo or your sister mo? Hostile ka ba? Yun ang tawag doon. Gusto mo siyang saktan. Through words or through actions. Kaya nga, verse 32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. Maging intindihin tayo, maawain sa kapwa-tao natin, patawarin natin ng bawat isa, gaya ng pagpapatawad ni Almighty Father sa atin. So kung meron kayong galit or sigalot, patawarin nyo ang bawat isa. Gaya ng pagpapatawad yung Almighty Father sa atin. So lahat ng to, turo sa atin to. Para maging matured Christian tayo. Matured tayo. Na hindi na tayo parang mga baby. Na dapat magmamahalan tayo, responsibility natin ang bawat brethren natin. Kilala mo man o hindi, saka yung mga bagay na lumalabas sa bibig natin, aayusin natin. Hindi tayo magbibitaw agad ng mga masasakit na salita or yung mga may malisyosong mga salita, dahil nakikinig si Almighty Father, nakikita niya yung gawain natin, at pag nakita ni Almighty Father na sinasaktan natin yung kapwa-tao natin, sasabihin ni Almighty Father, hindi natututo yung anak ko. Pagsasabihan ko yung anak ko. Gusto mo ba yun? Pagsasabihan ka ni Almighty Father, matindi magalit si Almighty Father, matindi siya magparusa sa atin. Ayaw natin yon. Kasi kaya niya tayo binibigyan ng trials and tribulations. Inaalaw niya yon para matuto tayo. At kaya niya tayo binibigyan ng punishment is para matuto rin tayo. Dahil niya, gusto niya tayong makasama in heaven. Walang makakapasok sa heaven ng dumi. Kaya dapat dito pa lang sa earth, matuto na tayo. At kung meron tayong sigalot sa bawat isa, no, maayos ang pakikipag-usap. Hindi yung plastikan, hindi yung nagpapanggap ka, kundi maging maayos ka, maging totoo ka sa kapwa-tao mo. Yun ang turo sa atin ni Jesus Christ. At ako rin, ipapractice ko rin to. Dahil hindi ako perfect. Nakakagawa pa rin ako ng mga masasama. Kaya, tinuturoan din ako ni Almighty Father. Lahat tayo, pantay-pantay, walang lamangan. Hindi ako angat sa inyo. Okay? Hindi ko sinasabing magaling ako, magsalita. Hindi ko sinasabi. Dahil hindi ko rin alam ito. Sabay-sabay tayong natututo. Sabay-sabay tayong tinuturoan ni Almighty Father. Nasa sa atin na lang kung tatanggapin natin ang mga turo niya sa atin o hindi. At pag tinanggap natin yung mga turo niya sa atin, ibig sabihin, totoong anak niya tayo dahil ina-acknowledge natin na mali tayo, ina-acknowledge natin na tatay natin siya. Kaya, ang turo sa atin is mahalin natin ang bawat isa. Tigilan na yung pakikipag-slander or defamation of character. Dahil daring at darating, pagsasabihan tayo ni Almighty Father. Dahil mahal na mahal niya tayo, gusto niya tayong makasama in heaven with Jesus Christ. Kaya niya tayo tinuturuan. Di
ba yung mga anak, babalikan natin na yung mga anak ninyo, di ba tinuturuan ninyo para maging maayos ang buhay? Ganon din si Almighty Father, mas lalo pa siya. Hindi niya tayo iiwan. Okay? Hanggat nandito tayo sa mundo, pinipili natin siya, hindi niya tayo iiwan. Siya dapat ang lagi nating piliin. At may pag-asa tayo. Hindi tayo gaya ng iba na walang pag-asa sa buhay. Di ba iba, tatanda na ako, wala na akong pag-asa. May pag-asa pa tayo. Ha? Naluluma na tayo sa mundo na to. May pag-asa tayo. Ang pag-asa natin, si Almighty Father, si Jesus Christ, sila ang hope natin. Magkaroon tayo ng faith sa kanila dahil may tiwala sila sa atin. Pagtiwalaan natin sila, si Almighty Father, si Jesus Christ. Hingin natin lagi ang guidance ng Holy Spirit para mapagtagumpayan natin ang lahat. Lagi nating isipin na ang tatay natin mapagkumbaba, si Jesus Christ mapagkumbaba, kaya dapat tayo rin. Ganon din. Maraming salamat sa pakikinig, no? Pinagpipray ko rin kayo. Pinagpipray ko kayo na maintindihan ninyo. Gusto ko kasi tayong lahat, hindi lang ako ang nakakaintindi. Gusto ko lahat tayo makaintindi. Kaya pinagpipray ko rin na maintindihan ninyo. Para sabay-sabay tayo sa kasama ni Almighty Father. Dahil yun ang sabi niya, magmahalan tayo. God loves us all so much.